Maria at ng tapat na puso ni Jose, iniaalay ko sa iyo ang aking panalangin, gawain, katuwaan at tiisin sa araw na ito. Kaanib ng banal na sakripisyo ng misa sa buong daigdig. Iniaalay ko yaon ukol sa lahat ng mga adhikain ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, sa pagbabayad puri sa kasalanan at sa pagsasama-sama ng lahat ng Kristiyano. Iniaalay ko yaon ukol sa adhikain ng aming mga obispo at pari at tanging-tangi ukol sa adhikain ng Santo Papa sa buwan na ito ng Setyembre. Para sa mga nasa kasuluk-sulukan ng lipunan, ipanalangin natin ang mga nabubuhay sa kasuluk-sulukan ng lipunan sa mga kondisyong hindi angkop sa tao. Huwag nawa silang pabayaan ng mga institusyon at ituring na mas mababa ang halaga. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang o banal na ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, bagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Magsiluhod po for prayer for vocation. O Father, raise up among Christians numerous and holy vocations to the priesthood to keep the faith alive and guard the gracious memory of your Son Jesus through the preaching of his word and the administration of the sacrament with which you continually renew your faithful. Give us holy ministers of your altar, who are careful and fervent guardians of the Eucharist, the sacrament of the supreme gift of Christ for the redemption of the world. Call ministers of your mercy, who, through the sacrament of reconciliation, spread the joy of your forgiveness. Grant, O Father, that the Church may welcome with joy the numerous inspiration of the Spirit of your Son and docile to his teachings. May the care for vocations to the ministerial priesthood and to the consecrated life sustain the bishops, priests, and deacons, consecrated men and women, and all the baptized in Christ, so that they may faithfully fulfill their mission at the service of the gospel. This we pray through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of the Apostles, pray for us. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po muna. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating at pagdalo sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia. Ngayon po ay ang paggunita sa mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating parochial vicar, Reverend Father Danichi Hui. Magsitayo po. Salukan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa pahag ng Panginoon, kung bayan ngayon'y nagtitipon, upang pagsalukan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap
sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang mahal na inang si Maria ay tumayong nakikipagtiis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagkaloob mong ang iyong sambayanang kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo, kaisa ng ina niya, ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya ay dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya ay anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya ay naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Sa iyo, O Poon, ako ay lumalapit upang ingatan mo nang hindi malupig. Ang aking dalangin laging sinasambit. Iligtas mo ako, O Diyos na matuwid. Ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko at aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako ay patnubayan. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Sa mga kamay mo, habilin ko ay buhay ko, tagapagligtas kong tapat at totoo. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Subalit o Poon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig sa sinumang tao. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Ang pagpapala mo ay iyong ilalaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagila-gilalas malasin inuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Poong Diyos na maibigin, ako ay iyong sagipin. Magsitayo po. Ang inang nangungulila sa anak niyang nagdurusa ay nasa tabi ng krus. Ang puso niya ay nasugatan
sa talim pinaglagusan, sa pagpanaw ni Jesus. Sa lungkot, tigib ng luha, ang babaeng pinagpala na ina ng Diyos anak. Puspos ng kapighatian ang inang maaasahan ng kanyang nililingap. Sinong hindi maaawa sa inang luha ng luha sa anak niyang namatay? Sinong hindi magsisisi sa pagtunghay na mabuti sa inang nalulumbay? Dahil sa pagkakasala ng lahat kaya nagdusa ang ating manunubos. Agaw buhay na namalas ng ina ang nililingap ng mahal niyang si Jesus. Ina naming iniibig, karamay kami sa hapis sa pagpanaw ni Jesus. Puso namin ay dumaramay sa taglay mong kalungkutan sa aming manunubos. Mahal naming Inang Birhen, kami ay iyong akaying damayan ng iyong anak. Sa sugat ni Hesu Kristo, gawin mo kaming kasalo ng may pagsintang wagas. Habang kami ay nabubuhay, gawin mo kaming karamay sa tiniis ni Kristo. Kami ay iyong isama sa hirap at pagdurusa, kasama sa Kalbaryo. Mahal na Birheng Huwaran, sa galak at kalungkutan, susunod kami sa iyo. Sa tiisin at tagumpay, sa krus at kaligayahan ng Poong Hesu Kristo. Sa sugat ng manunubos, sa pagkapako niya sa krus, karamay niya kami. Ang hirap sa sanlibutan, sa langit may kasiyahan, kapag si Kristo ay katabi. Sa krus ni Jesus, kasalo, kaya sa langit panalo, ang karamay niyang tapat. Sa pagpanaw ng daigdig, ipisan kami sa langit upang laging magalak. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus, ikaw ay martir na lubos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang inyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang inyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito, atin pong ginugunita
ang mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. O sa Ingles, Our Lady of Sorrows. Kaya meron tayong imahe ni Maria na nagdadalamhati dito po sa ating harapan. Ang Our Lady of Sorrows. Sorrows, ibig sabihin, maraming dalamhati. Plural. Sorrows. Ito ang aspeto ng buhay ni Maria na masasabi nating marami ang kanyang naging karanasan. Sa ating imahe, merong nakatarak na kutsilyo sa kanyang puso. Kung iisa-isahin natin, 7 lahat ito. 7 yung tinuturing na karanasan ng dalamhati ni Maria. Pero hindi ko muna pagninilayan yung 7 iyon. Doon muna tayo sa isa, sa sukdulang dalamhating naranasan ni Maria. At ito ang narinig natin sa ating ebanghelyo. Isang sukdulang pagdalamhati ang tagpo ng ating ebanghelyo, na kung saan habang nakabayubay sa krus ang kanyang anak, siya ay ibinibilin ni Jesus sa kanyang pinakamamahal na alagad. May 3 bagay. 3 bagay tayong pwedeng pagnilayan sa tagpong ito, sa dalamhating ito ni Maria. Una, walang kasing sakit ang nadarama ng isang inang nakikita ang kanyang anak na namamatay. Kaya mabuti pa ang isang anak na namatayan na magulang, ang tawag natin sa kanya ay ulila. Ang mag-asawa na namatayan ng asawa, ang tawag natin balo o biyudo. Pero ang isang magulang na namatayan ng anak, wala tayong maitawag. Dahil hindi normal sa isang magulang ang maglibing sa kanyang sariling anak. Hindi dapat mauna ang anak sa kanyang magulang. Kaya siguro ganun na lang ang dalamhating nararamdaman ni Maria. Walang salita ang makapaglalarawan o makatutukoy nito. Ang dalamhati ni Maria, sukdulan dahil namamatay ang kanyang anak. Pangalawang pwede nating mapagnilayan ay ang dalamhati ni Maria ay laging tungkol sa anak niyang si Jesus. The sorrows of Mary are always about Jesus. Walang ibang tinukoy ang Biblia tungkol sa dalamhati ni Maria na walang kinalaman kay Jesus. Dahil lahat ito ay tungkol sa pagkawalay sa Diyos. Dito po ipinapakita na ang sukdulan ng dalamhati ng isang tao ay ang mawalay sa Diyos. Kaya nga, kapag hindi natin maramdaman ang Diyos sa ating buhay, ganun na lang ang ating pagsusumamo. Isa sa dalamhati ng tao ay ang mawalay sa Diyos. At panghuli, pangatlo, kahit nagdadalamhati si Maria, hindi kailanman siya pinabayaan ni Jesus. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, si Jesus, nakuha pa siyang ibilin sa kanyang pinakamamahal na alagad. Sa ganitong paraan, ipinapakita ni Jesus sa atin na kailanman
ang mga nagdadalamhati ay hindi niya pababayaan. Mga kapatid, ipinapakita sa atin ni Maria na ang dalamhati ay kalungkutan na pag-ibig ang dahilan. Walang nagdalamhati nang walang pag-ibig. Kaya ka nagdadalamhati dahil pag-ibig ang dahilan. At hindi natin po ito maiiwasan. Kaya dapat pagdaanan. Pero sa gitna ng ating pinagdadaanan, meron itong katapusan. Yan ang gustong sabihin ng pagdalamhati ni Maria. Mahirap man, meron itong katapusan. At dahil ang Diyos, handa tayong tulungan. Amen. Kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa, manalangin tayo sa Diyos para sa mga taong may mabibigat na pinapasan habang sinasabi natin, panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok, nawa ay makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga pighati ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Atin nawang tanggapin ang mga pighati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo nawa ay maging matiisin sa pagdurusa at masigasig sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, nawa ay makatagpo kay Maria ng tunay na kanlungan at aliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kalungkutan at kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panatilihin mo kaming tapat na tulad ni Maria, O Panginoon. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasam ang iyong balak para sa mundo. Panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapanligtas na pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa't bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at mga alay para sambahin ang ngalan mo sa aming paghahain. Ngayong aming ginugunita ang Birheng Mahal na niloob mong maging inang naming maaasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ginugunita ang dalamhati ng mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay, poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 At the Savior's sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Napalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na ang piging na nagliligtas sa amin, hinihiling naming mga gumugunita sa pakikipagtiis ng mahal na Birhen na aming maituloy ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa sambayan ng kanyang katawan. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa pag-iinsenso sa imahen ng Birhen Dolorosa. Ipanalangin mo kami, O Inang Tigib ng dalamhati, Nang kami ay dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong aming Panginoon. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong dakilang pag-ibig, ibinigay mo ang iyong anak upang kami ay maligtas para sa sangkatauhan na sa dilim ng kasalanan ay napadpad. Kinamit niya ang tagumpay na ipagkaloob ang bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Sa paanan ng krus ng anak niyang nililiyag, taglay ang pusong tinarakan ng punyal ng dalamhati at pagdurusa. Buong giting na nakipag-isa si Maria sa misteryo ng kanyang anak hanggang sa wakas ng tapat na pagtalima ni Jesus sa iyong kalooban. Alang-alang sa pagdalangin ni Maria, ang aming inang nagdadalamhati, matatag at bayani sa pananalig, ang ina naming kasama sa paglalakbay dito sa bayang kahapis-hapis. Kami ay ihatid mo sa kagalakan at kaliwanagan ng muling pagkabuhay ng iyong anak dito sa lupa hanggang sa kaluwalhatian sa langit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykeng taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.